God saved me and my son from a snake encounter. Grabe, sa totoo lang, ito talagang pinakakinatatakutan kong mangyari. Yung may ahas at kami lang ng anak ko nasa bahay. Kasi 'di ba ang dami nang nawala dahil dyan. So sa kusina namin, hindi pa to tapos. Dito lang kami naghuhugas ng pinggan at doon sa loob pa kami nagluluto. Dito na ako naliligo palagi kasi yung CR nasa labas at hindi ko maiwan ang baby ko. Iiyak kasi kapag hindi ako nakita. So most of the time, naliligo ako mga 5 PM na. Pinagsasabihan nga ako ng asawa ko na huwag maligo kapag paggabi na at nakapatay pa ang ilaw para hindi ako makita kaya madilim talaga ang paligid. Net lang kasi ang nagsisilbing dingding dito eh. Yung patapos na sana akong maligo, biglang may palaka at dire-diretso ang talon niya papunta sa loob ng bahay. Kaya tumakbo ako kahit sobrang basa ko pa at pinalabas ko. Nagtaka lang ako kasi ba't ang weird niya. Sa tingin ko kaya siya ganun baka sinusundan siya ng ahas. At may narinig ako na parang may naglalakad sa labas kaya tiningnan ko, wala naman. Noong nagtawel na ako, nagulat ako may isang palaka na naman at pumasok na ako sa bahay. Pagkatapos kong magbihis, bumalik ako sa labas kasi maghuhugas sana ng natirang pinggan at nagtaka ako, ano yung kulay itim? Dito talaga siya pumesto at para lang talagang tubo, mas malaki ng konti dito. Parang ganito talaga ang point of view ko pero sinaw bitaw siya, si Tagalog ano eh. So yun nga, lumabas pa ako ng konti at nakita ko ang ulo niya, ang mata at dila, sobrang nakakatakot. Nanginginig ako, dasal ako ng dasal na sana wag pumasok sa bahay. Hindi man po siguro na mukatkat na wala para ba may siling. Wala din namang kahoy sa labas na pwede niyang daanan. So yun, kinalma ko ang sarili ko para matawagan ko yung asawa ko na naka-straight duty sa time na yun. At sobrang right timing dahil pauwi pala siya kasi may hinatid siyang ulam. Mabuti na lang din may kasama siya, mga kasamahan sa trabaho at nakita nga nila. Pinagtulungan nila pero hindi ko na tiningnan kasi nakatatak pa yung itsura niya sa isipan ko eh. Cobra pala yun, dilaw at itim ang kulay, nakakatakot talaga. Naisip ko kasi kung nandun na ba yun habang naliligo ako or what if hindi ko namalayan pumasok pala sa bahay tapos yung anak ko nandun lang sa sahig naglalaro. Ang tagal kong nakamove on sa takot at kaba pero una ko talagang naisip na salamat Lord, hindi mo talaga kami pinabayaan. Ang daming pwedeng mangyari pero niligtas mo pa rin kami. Lesson learned din sa akin na hindi na ako maliligo sa gabi at sa tuwing lalabas ako para mag-toothbrush o maghugas ng pinggan, bubuksan ko na talaga ang ilaw at magmasid sa paligid. Di na gyud magkumpiyansa bay. Pero one thing is for real, God is always with us gyud. Naiyak ako sa Bible verse na to. Psalm 91 verse 10 to 11. No harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Totoo talaga to kasi hindi ko na dapat bubuksan yung ilaw nung time na yon kasi maglilinis lang ako ng arenola at magtutoothbrush na rin. Sa tuwing ginagawa ko yun, pinapatay ko lang talaga ang ilaw. Pero parang may naramdaman lang ako na parang may nagsasabi na iwan mo muna yung arenola, maghugas ka na lang muna siguro ng pinggan at buksan mo ang ilaw. Kasi kung tinuloy ko talaga yon, hindi ko makikita ang ahas eh. At ayaw ko nang i-imagine pa ang worst case scenario. Kaya nasabi ko, totoo talaga no na may angel si Lord na nagbabantay sa atin. Hindi lang kasi to first time na nangyari sa akin eh, na nailigtas rin ako mula sa kapahamakan. Kaya sobrang thank you Lord. Hindi man tayo perfect pero dapat sa puso natin tunay at malalim ang relasyon natin sa Panginoon. Ang daming pwedeng mangyari nung gabing yon pero salamat Lord at iniligtas mo kami ng anak ko mula sa delikadong sitwasyon at may pinadala kang mga tao para tulungan kami. Salamat kaayo Ginoo.